Sa isang makipot at madilim na iskinita sa gilid ng lungsod, doon nakatira si Christian. Isang ama ng buong mundo'y umiikot sa iisang tao lamang, ang kanyang anak na si Tantan. Walang ibang mahalaga. Walang pangarap na mas mataas pa sa simpleng hangarin na mabuhay sila ng disente. Mahina ang boses ng lungsod sa umaga. Mga bosina, yabag ng paa, at sigawan ng mga nagtitinda. Pero sa loob ng barong-barong, iisa lang ang tunog na mahalaga kay Christian. Ang paghinga ng kanyang anak. Tatay, may pagkain pa ba tayo? Napayuko si Christian. Sa mesa, isang platong may kalahating kanin at kaunting tuyo. Iyon na ang almusal. Iyon na din ang tanghalian. At kung maghihintay pa, iyon na rin ang hapunan. Meron pa, anak. Hatiin natin to. Lakasan mo lang ang loob mo, ha? Okay lang po, tay. Sanay na po ako. Tumimo ang mga salitang iyon sa dibdib ni Christian na parang kutsilyo. Sanay na. Isang batang dapat naglalaro, natutong magtiis. Sa labas ng barong-barong, naroon ang mga taong may sapatos na bago. May mga damit na malinis at may buhay na hindi kailanman naranasan ni na Christian at Tantan. Si Linda, kapitbahay at dating kaibigan ng asawa ni Christian. Ang tanging taong paminsan-minsan ay tumutulong. Isa siyang labandera, walang sobra pero may malasakit sa kanila. Christian, heto, tinapay lang to. Para kay Tantan. Salamat, Linda. Hindi ko na alam kung paano ako makabawi sa iyo. Huwag ka muna mag-isip ng bayad. Ang mahalaga, buhay pang bata. Buhay pa. Hindi alam ni Linda na ina pala ang huling mga salitang maririnig ni Christian na may pag-asa. May utang si Christian. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil nagkasakit si Tantan ilang buwan na ang nakakaraan. Isang lagnat na hindi bumaba. Isang ospital na hindi tumanggap ng walang bayad. Ang pinagkautangan niya, mga taong walang awa. Umuulan ng gabing iyon. Malakas, parang gustong burahin ang lahat ng bakas ng kahirapan sa mundo. Pero hindi nito mabura ang katotohanan. May kumatok, hindi marahan, hindi rin galit, pero may banta. Sino yan? Alam mo na, kung sino kami. Binuksan ni Christian ang pinto. 3 lalaki, walang ngiti, walang emosyon. Nasaan ang bayad? Wala pa po, pero magtatrabaho ako. Kahit anong trabaho. Matagal na naming naririnig yan sa'yo. Lumabas si Tantan. Basang-basa ang tsinelas. Nanginginig sa lamig. Tatay? Sino po sila? Pumasok ka sa loob. Pumasok, anak. Yan ba ang dahilan kung bakit ayaw mong magbayad? Sa mundong ito, may mga taong ang tingin sa bata ay bala. Sa kahinaan, leverage at sa kahirapan at sa kasalanan. Ako na lang. Wag kang anak ko. Ako na lang. May mga utang na binabayaran ng pera at may binabayaran ng sakit. Simula noon, hindi na nakita ni Christian ang sumunod na pangyayari ng malinaw. Ang alam niya lang, sumigaw si Tantan. Samantala matapos noon, tahimik ang ulan. Parang nahiya. Nakaupo si Christian sa putik. Hawak ang katawan ng anak. Malamig, walang galaw, at wala ng buhay. Anak! Anak! Gising na! Gising na, pakiusap! Walang sagot, wala ng paghinga. Sa sobrang hirap ng buhay, pinatay ang inosenteng bata. Dumating si Linda pero huli na. Diyos ko! Bakit ganito? Kasalanan ko to.
Kung may pera lang ako, kung hindi kami mahirap, hindi sana mamamatay ang anak ko. Hindi kahirapan ng pumatay sa anak mo, Christian. Kasakay man. Samantala, sa burol ni Tantan, walang bulaklak, walang kandila na sapat. Isang kabaong na hiniram. Isang ama na patay na rin ang loob. Anak, hindi ito ang katapusan. Hindi ko alam kung paano. Pero babalik ako. At kapag bumalik ako, may magbabayad. Mahina ngunit matigas na bulong ni Christian sa kanyang sarili. Sa araw na iyon, may namatay na bata at may isinilang na halimaw. Hinubog ng sakit, gutom at galit. Matapos ilibing si Tantan, hindi na umiyak pa si Christian. Hindi dahil ubos na ang luha niya, kundi dahil may mga sugat na kapag umiyak ka pa, tuluyan ka ng mamamatay sa loob. 3 araw siyang hindi nagsalita. 3 gabi ring hindi siya natulog. Nakaupo lang siya sa tabi ng kama ni Tantan, kahit wala na ito roon pa. Christian, kumain ka na. Kahit kaunti lang. Hindi na kailangan, Linda. Hindi ka pwedeng mamatay kasama ng anak mo. Patay na ako nung gabi na iyon. Tahimik si Linda. Alam niyang wala nang maitutulong ang salita. Kinagabihan, iniwan ni Christian ang barong-barong. Walang bag, walang pera, walang direksyon. Iniwan niyang lugar na pumatay sa anak niya at sa uling piraso ng kanyang pagkatao. Simula noon ay hindi na nakita si Christian sa komunidad. Lumipas sa mga linggo, buwan, taon. May nagsabi raw na nakita siya sa pantalan. May nagsabi raw na sumama siya sa mga iligal na trabaho. Ang iba, sinabing patay na rin daw siya. Pero ang totoo, nabubuhay siya at natututo. Sa isang iligal na warehouse sa Piera, natagpuan ni Christian ang unang mundo na magpapabago sa kanya. Hindi kailangan ng diploma roon. Kailangan lang ng tapang. At wala nang mas tatapang pa sa taong wala nang mawawala. Kaya mo to? Tanong ng amo ni Christian sa pantalan. Kahit ano. Kahit mamatay ako. Hindi ka mamamatay rito. Mas masahol pa dun. Naging kargador siya. Runner, bantay. Tinanggap niya lahat ng trabahong walang tanong at walang reklamo. Bawat sugat, bawat pasa, pinapaalala sa kanya kung bakit siya nabubuhay. Napansin ni Bossing na kakaiba si Christian. Hindi siya basta malakas. Matalino siya. Tahimik mag-obserba at hindi pa dalos-dalos. Isang gabi, may nagkulang sa shipment. Ang iba, nagpanik. Hindi mananakaw may kontrol sa listahan. Ang magnanakaw ay nasa loob. Sabi ni Christian. O, anong ibig mong sabihin? Ang bantay sa gate 3. Kanina pa nanginginig ang kamay. May tinatago. Tama si Christian. Simula noon, hindi na siya basta trabahador lamang. Naging kanang kamay na siya. Dumating ang unang sobre. Mabigat, malinis, walang dugo. Pero may bahid ng krimen. Tinitigan ni Christian ang pera. Hindi siya natuwa. Hindi rin siya natakot. Kung may ganito lang ako noon, buhay pa sana si Tantan. Wika niya sa kanyang sarili. Pero hindi niya binalik ang pera. Tinanggap niya. Dahil alam niya, ito lang ang daan palabas. Matapos ng 2 taon, may sapat ng ipon si Christian. Hindi sapat para maging malinis, pero sapat para magsimula muli. Umalis siya sa pantalan ng walang paalam, walang habol, dahil ang mundo ng krimen, marunong rumespeto sa tahimik na pag-alis. Sa ibang lungsod, gumamit si Christian ng ibang pangalan. Nagtayo siya ng maliit na trucking business. Legal, malinis sa papel.
Nagtrabaho siya araw at gabi. Hindi umiinom, hindi naglalasing, hindi nagkakaroon ng kaibigan. Ang pahinga niya, ang alaala ng anak. 5 taon ang lumipas, ang maliit na trucking business ay naging logistic company. Ang isang truck ay naging 20. Ang isang empleyado ay naging 100. At si Christian, naging milyonaryo. Pero bawat sentimo, may kalakip na sumpa. Hindi siya masaya. Hindi siya kontento. Isang araw, may dumating na liham. Sulat kamay. Pamilyar ang sulat. Christian, kung buhay ka pa, kailangan kita. Bumabalik ang mga taong pumatay kay Tantan. Mas malakas na sila ngayon. Sabi sa sulat na galing kay Linda. Nang mabasa yun ni Christian, unang beses siyang umiti matapos ang maraming taon. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil handa na siya. Tantan, simula na to. Mahina ngunit matatag na sabi ni Christian sa kanyang sarili. Sa araw na iyon, hindi na lang milyonaryo si Christian. May koneksyon na siya, may impluwensya, at may dahilan na para bumalik. Ang pagbabalik niya ay hindi para sa ustisya, kundi para sa paghiganti. Hindi sabay-sabay dumating ang yaman kay Christian. Dumating ito ng tahimik. Parang ahas na gumagapang sa damuhan. Hindi napapansin pero nakamamatay kapag handa na itong umatake. Matapos ang liham ni Linda, bumalik ang lahat ng alaala. Hindi na siya ang lalaking umiiyak sa putik. Isa na siyang lalaking kayang bilhin ng buong kalye kung gugustuhin niya. Nasa loob si Christian ng kanyang opisina, salamin ng pader, lungsod ang tanawin. Sa mesa, isang litrato lang ang naroon. Litrato ni Tantan. Hindi na kita ililibing sa alaala lang, anak. Ililibing ko sila sa ginawa nila. Isang tawag, isang desisyon, pero walang atrasan. Ginamit ni Christian ang talino, koneksyon at disiplina. Pumasok siya sa construction, sa energy, sa private ports. Hindi siya sumagal. Kinontrol niya ang panganib. Sa loob ng 7 taon, ang kumpanya niya ay lumampas sa hangganan ng bansa. At sa papel, isa na siyang bilyonaryo. Pero sa loob, wala pa ring laman. Nagkita sila ni Linda sa isang tahimik na cave. Halos hindi siya makapaniwala. Ikaw ba yan, Christian? Tanong ni Linda. Oo, ako pa rin, Linda. Hindi nagbago. Ikaw? Ibang-iba ka na. Dahil pinatay nila ang dating ako. Inilabas ni Linda mga dokumento, mga pangalan at mga mukha. Sila to, yung 3 lalaki, patay na. Pero ang utak, buhay na buhay pa. Sino? Isang syndicate. Utang, droga, lupa. Kontrolado nila kalahati ng distrito. Tiningnan ni Christian ang mga larawan. Hindi siya nagulat. Hindi rin siya nanginig. Anong pangalan niya? Hindi lang isa. Pamilya sila, Christian. Mas mabuti. Ayokong may makaligtas sa alaala. Hindi ba rin ang plano ni Christian? Hindi dugo, hindi gulo. Ang plano, pera. Pera na kayang sirain ng imperyo nang hindi nagpapaputok. Samantala, bumili si Christian ng kumpanya. Front lang pala ng syndicate. Pinasok niya ang supply chain nila. Unti-unti. Hindi sila nakalata dahil sino bang maghihinala sa isang bilyonaryong negosyante. Isang raid, hindi aksidente. Impormasyon. Isang bank freeze. Hindi malas, legal strategy. Isa-isang nawala ng hawak ang syndicate. Pero hindi pa nila alam kung sino ang gumagalaw. Isang gabi, may sulat sa mesa ni Christian. Walang stamp, walang pangalan.
Alam namin ang ginagawa mo. Sabi sa mensahe. Magaling. Alam na nila. Pero huli na ang lahat. Sabi ni Christian. Tinipon ni Christian ang kanyang legal team. Financial experts, security. Hindi ito laban ng kamao. Laban ito ng utak at pasensya. Gusto kong mawalan sila ng pera, ng pangalan, ng proteksyon. Sabi ni Christian. At pagkatapos, Tanong ng abogado. pagkatapos, Haharap ako. Kumalat ang balita sa underground world. May multong bumabalik. Isang lalaking may pera at galit. At sa bawat galaw ni Christian, mas lalo siyang nagiging malapit sa alaala ng anak. At sa mismong mga taong pumatay dito. malapit na. Anak, hindi ko sila papatayin agad. Gusto kong mabuhay sila habang gumuho ang lahat. Sabi ni Christian habang nakatitig sa litrato ng kanyang anak na si Tantan. Sa puntong ito, malinaw na. Hindi hustisya ang hanap ni Christian, kundi kabayaran. Hindi biglaan ang pagbagsak ng mga taong pumatay kay Tantan. Dahan-dahan, masakit at walang takas. Gusto yun ni Christian dahil ang tunay na parusa ay ang makita mong gumuho ang mundo habang buhay ka pa. Isa-isang nagsara ang negosyo ng syndicate. Mga bank account na nagyelo. Mga ari-arian na kinumpiska. Sa loob ng isang linggo, nawala ang daloy ng pera. Boss, may problema tayo. Anong klaseng problema? Lahat ng pondo, naka-freeze. Sa unang pagkakataon, nakaramdam sila ng takot. Hindi sa pulis, kundi sa hindi nila nakikitang kalaban. Humingi ng meeting ang syndicate. Isang negosyanteng bilyonaryo ang gusto nilang kausapin. Hindi nila alam, siya ang multong hinahanap nila. Tahimik ang conference room. Malamig ang hangin. Pumasok si Christian. Simple lang ang suot, walang yabang, walang bodyguards sa loob. Salamat sa pagpunta. Hindi ka namin kilala, pero malaki ang naging epekto mo sa negosyo namin. Hindi ako naparito para makipagkaibigan sa inyo. Inilapag ni Christian ang isang folder. Utang, droga, lupang inagaw, at bata. Tumigil ang ngisi ng boss. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Mas mag-ingat kayo sa mga alaala. Isa-isang ipinakita ang mga ebidensya, mga lagda, mga transaksyon, mga video. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Linda. Nanginginig pero matatag. Hindi niyo ba ako kilala? Tanong ni Linda. Nanlaki ang mata ng boss. Nandun ako. Noong gabing pinatay niyo ang bata. Manahimik ka! Sumisigaw na sabi ng boss. Huli ng lahat. Wala na kayong takas. Malamig na tugon ni Christian. 6 na taon. 6 na taon akong naganda para sa araw na to. Anong gusto mo? Pera? May pera na ako. Mas marami pa sa ninakaw ninyo. Kung ganun, ano? Gusto kong maramdaman nyo ang kawalan. Isang tawag ni Christian. Pumasok ang mga otoridad. Hindi raid, legal arrest. Lahat documented. Isa-isang dinampot ang mga kasapi. Walang takasan. Walang barilan. Naiwan si Christian at ang boss sa loob ng kwarto. Isang bata lang yun. Isang bata. Pero anak ko yun. Nanlambot ang boss. Naalala mo ba mukha niya? Hindi ko naaalala. Ako, Araw-araw ko yung naaalala. hindi pinatay ni Christian ang boss. Hindi iyon ang plano. Mabubuhay ka.
pero mawawala ang lahat sa iyo. Ano? Patawad! Patawarin mo ako! Hindi ko kailangan ng sorry. Kailangan ko ng wakas. Samantala sa korte, nalantad ang lahat habang buhay na pagkakakulong. Pagkumpiska ng yaman, ang imperyo ay gumuho. Sa labas ng korte, tapos na ba? Tanong ni Linda. Para sa kanila. Oo. Para sa iyo. Para sa akin. May kulang pa. Matapos noong usapan nila, agad na dumalaw si Christian sa puntod ni Tantan. Walang media, walang tao. Wala na sila, anak. Hindi sila masaya. Hindi sila malaya. Tahimik ang paligid, pero mabigat ang hangin. Nagawa na ni Christian ang lahat ng pinangako niya. Pero ang tanong, gumaling ba ang sugat? Hindi. Dahil may mga bagay na hindi kayang ayusin ng pera o paggiganti. Tapos na ang lahat. Wala nang kaaway si Christian. Wala nang umahabol. Wala nang dahilan para gumising na may galit. Pero sa gitna ng lahat ng yaman, impluwensya at katahimikan, isa lang ang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kanya tuwing gabi. Bakit parang talo pa rin ako? Sa penthouse ni Christian, tahimik ang gabi. Walang ulan, walang busina, walang sigawan. Isang bote ng alak ang nasa mesa. Hindi nabuksan. Hindi siya umiinom. Ayaw niyang patayin ang alaala. Lumapit siya sa bintana sa ibaba. Abala ang mundo. Tuloy ang buhay ng iba. Kung buhay ka, Tantan, ganito sana ang tanawin mo. Wika ni Christian sa kanyang sarili habang nakatingala sa langit. Kinabukasan, dumating si Linda. Mas matanda na. Mas mabagal, pero buhay pa ang konsensya. Balita ko. Aalis ka raw. Oo, Linda. Saan? Hindi ko alam. Basta hindi dito. Tatakas ka? Hindi. Naghahanap ako. Nakuha mo ng gusto mo. Nasaan na ang ngiti mo? Hindi agad sumagot si Christian. Inabot siya ng ilang segundo. Parang unang beses niyang sinubukang maging tapat matapos ang lahat. Akala ko, kapag nagbayad na sila, tatahimik ng puso ko. At mas lalo lang ako napagod. Doon lang napagtanto ni Christian. Hindi galit ang bumuhay sa kanya sa loob ng maraming taon, kundi ang alaala ng anak. At ngayong tapos na ang laban, wala na siyang hinahabol. Isang linggong lumipas, isang press release ang lumabas. Isang foundation para sa mahihirap na bata ang itinatag ng isang pribadong donor. Walang pangalan, walang muka. Pero alam ni Linda kung sino iyon. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Linda. Kung hindi ko man mailigtas ang anak ko, baka may mailigtas akong iba. Ito na bang kapatawaran mo sa sarili mo? Hindi. Ito ang pagpapatuloy niya. Bumalik si Christian sa puntod ni Tantan. Pareho pa rin ang lupa. Pareho pa rin ang katahimikan. Lumod siya, unang beses matapos ang maraming taon. Anak, hindi ko kayang ibalik ang oras. Pero kaya kong siguraduhin hindi ka nag-iisa sa pagkamatay mo. Hinawakan niya ang lupa. Hindi na siya umiiyak masyado. Hindi na rin galit. Pagod na lang, pero buo na. Naalala niya si Tantan. Hindi sa kabaong, hindi sa sigaw, kundi sa mga ngiti noon. Sa batang kontento sa kaunting kanin at tuyo.
Umalis si Christian ng bansa. Walang media, walang balita. Parang multong naglaho. Ang iniwan niya, isang foundation, isang babala, isang kwento. Si Lindang naiwan upang ipagpatuloy ang foundation. Sa bawat batang tinutulungan, isang pangalan ang paulit-ulit niyang binabanggit sa puso niya. Tantan. Hindi naging masaya si Christian pero naging payapa. At minsan, iyon na ang tunay na hustisya, ang mabuhay ng hindi na hinahabol ng galit. May mga kwentong hindi tungkol sa tagumpay, kundi sa kabayaran. Si Christian, hindi bayani, hindi rin kontrabida. Isa lang siyang ama na minahal ng anak sa mundong walang kaawa-awa. Ang kwento ni Christian at Tantan ay isang masakit na salamin ng realidad na maraming tao ang ayaw harapin. Ang kahirapan ay hindi simpleng kakulangan ng pera. Ito ay isang kalagayang kayang pumatay ng pangarap, dignidad at maging buhay. Hindi kasalanan ng mahirap ang maging mahirap. Pero madalas, sila ang unang sinasakripisyo ng isang lipunang pinapagana ng kasakiman at kawalang awa. Unang aral ng kwento, ang kawalan ng hustisya ay nagbubunga ng galit. Nang namatay si Tantan, hindi agad batas ang umaksyon, kundi katahimikan. At sa katahimikang iyon, unti-unting namuo ang galit ni Christian. Ipinapakita nito na kapag nabigo ang sistema na protektahan ng isang inosente, ang mga biktima mismo ang napipilitang maghanap ng sariling paraan kahit mali, kahit mapanganib. Ikalawang aral, hindi kayang pagalingin ng pagiganti ang sugat ng pagkawala. Naging bilyonaryo si Christian. Nawasak niya mga taong may sala. Ngunit matapos ang lahat, nanatili pa rin ang bigat sa kanyang puso. Ipinapakita nito na kahit makuha mo ang lahat ng gusto mo, kapangyarihan, pera, kontrol, may mga sugat na hindi kayang hilumin ng kahit anong tagumpay. Ikatlong aral, ang tunay na kahulugan ng yaman ay kung paano ito ginagamit. Sa uli, hindi ginamit ni Christian ang kanyang pera para magpakasasa o magiganti pa. Ginamit niya ito upang tulungan ang mga batang tulad ni Tantan. Mga batang walang boses, walang proteksyon, at madaling apakan. Dito natin makikita na ang pera ay maaaring maging sandata ng kasamaan o kasangkapan ng kabutihan. Ikaapat at tuling aral. Ang alaala ng mahal natin sa buhay ang nagbibigay sa atin ng direksyon. Hindi nakalimot si Christian, ngunit natuto siyang mamuhay hindi para sa galit, kundi para sa kahulugan. Pinili niyang ipagpatuloy ang alaala ng anak sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Isang paraan ng paghilom na hindi mabilis, ngunit totoo. Sa kabuuan, itinuturo ng kwento na ang tunay na hustisya ay hindi laging pagiganti, kundi pagbabago. Pagbabagong nagsisimula sa pagkilala sa sakit, pagtanggap sa pagkawala, at pagpiling huwag hayaang maulit ang parehong trahedya sa iba. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.